Magandang araw sa iyo na nakikinig ngayon. Tanong ko lang sa iyo, may personal growth plan ka na ba? Hindi para lang sa negosyo, hindi para lang sa pamilya, kundi para sa sarili mong paglago. Sa panahon ngayon ng social media at instant success, ang daming gustong umangat agad. Gusto ng mabilis na kita, mabilis na resulta at mabilis na tagumpay. Pero ang tanong, handa ka na ba sa proseso? Kasi kahit may cellphone ka, kahit may negosyo ka, kung wala kang growth plan, maaari kang tumakbo ng mabilis pero paikot-ikot lang ang direksyon mo. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Hindi masama ang mangarap, pero kailangan mo ng disiplina, direksyon at Diyos. Ang daming kabataan ngayon, may cellphone pero walang confidence. May mga followers pero wala namang direksyon. Lahat nagmamadali. Gusto ng resulta pero ayaw sa proseso. Marami ring mga OFW at breadwinner na araw-araw nagtatrabaho, pero nakakalimutan nilang alagaan ang kanilang sarili. Lumalago ang kita, pero hindi ang karakter at kaluluwa. Ang dahilan? Wala kasing personal growth plan. Hindi sapat ang puro grind, kailangan din natin ng guide. Hindi sapat ang sipag, kailangan din natin ng direksyon. Kasi kahit gaano pa tayo kasipag, kung mali ang focus natin, mauubos rin tayo. Hindi mo kailangang maging mayaman o sobrang talino. Ang kailangan mo lang ay disiplina at katapatan sa sarili. Paano mo sisimulan ang personal growth plan mo? First, evaluate yourself. Saan ka ngayon? Ano ang gusto mong baguhin sa ugali, habits at mindset mo? Tanggapin ang kahinaan at doon nagsisimula ang pagbabago. Second, set clear goals. Hindi yung gusto kong umunlad, kundi mag-iipon ako ng 5,000 kada buwan. Hindi lang yung gusto kong maging healthy, kundi maglalakad ako ng 30 minutes araw-araw. Maliit pero malinaw. Third, keep learning. Magbasa, makinig, magtanong. Pero piliin ang tama dahil hindi lahat ng trending ay tama. Piliin mo kung ano ang makakatulong sa paglago mo, hindi lang sa katanyagan mo. Fourth, act daily. Consistency beats motivation. Hindi kailangang perfect, basta dapat tuloy-tuloy. Aaminin ko, ilang beses na akong nadapa, nalugi, naloko, nagkamali ng desisyon. At kung tatanungin mo ako kung bakit, simple lang. Kasi wala akong plano dati para sa sarili kong paglago. Noon, ang focus ko lang ay madali ang kita. Gusto ko agad ng resulta. Gusto ko agad ng pera. Ang mindset ko, basta kumita, ayos na. Pero unti-unti kong naramdaman, kahit may kita, parang walang kapayapaan. Kikita ako ngayon, pero ilang buwan lang, ubos na naman. Kasi wala akong sistema. Wala akong direksyon at higit sa lahat, wala akong disiplina. Hanggang sa dumating ang punto na napagod ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito palagi? Parang paikot-ikot lang ang buhay ko. At doon ko naintindihan, ang problema ay hindi sa ibang tao, kundi sa kawalan ng growth plan para sa sarili ko. Kaya nagdesisyon akong baguhin ang direksyon. Dati ang focus ko palagi ay negosyo. Paano kikita, paano lalaki ang puhunan,
Pero habang ginagawa ko ang lahat ng iyon, napansin kong kahit gaano ako kasipag, may kulang pa rin. Lagi akong pagod, lagi akong kabado, lagi akong nag-aalala kung kikita ba ako o malulugi na naman. Kaya ngayon, hindi ko muna pinaplano ang negosyo. Ang inuuna ko ay kung paano ako lalago sa faith ko kay God. Kasi napagtanto ko, kapag lumalim ka kay Lord, siya na mismo ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Sabi nga sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ngayon, ang goal ko ay hindi na lang income, kundi inner peace. Hindi lang sales, kundi spiritual growth. Gusto kong makamit ang breakthrough, hindi lang sa negosyo, kundi pati sa puso ko. Yung breakthrough na kahit may problema, may kapayapaan. Yung breakthrough na kahit walang benta, may pananampalataya. At yung breakthrough na kahit magulo ang mundo, alam kong may Diyos na gumagawa ng paraan para sa akin. Ngayon alam ko na ang tunay na growth plan ay hindi lang how to earn more, kundi how to trust God more. Kasi kapag lumago ang faith mo, susunod na rin ang lahat ng bagay na ipinagdarasal mo. Ang personal growth ay dapat buo, hindi hiwa-hiwalay. Una, dapat spiritually, magdasal araw-araw, magbasa ng Bible, dahil kung kaluluwa mo ang gutom, kahit gaano ka kayaman, kulang ka pa rin. Pangalawa, dapat mentally, i-guard ang isip mo laban sa comparison at negativity. Huwag mong hayaan ang social media ang mag-define ng halaga mo. Pangatlo, dapat emotionally, matutong magpatawad sa sarili at sa iba. Bitiwan ang galit dahil hindi ka lalago habang nakakulong ka sa sakit. Pang-apat, dapat financially, matutong mag-budget, mag-ipon at maghintay. Hindi kailangang mabilis, basta dapat matatag. Sabi sa Galatians 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Kapag may growth plan ka, hindi ka na basta gumigising dahil may trabaho. Gumigising ka dahil may misyon. At kahit anong mangyari, mabagal man ang proseso mo, may kapayapaan ka kasi alam mong lumalago ka. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya kung pakiramdam mo, nawawala ka sa direksyon, bumalik ka kay Lord. Gawin mo siyang partner sa personal growth plan mo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang pagbabago ng estado, kundi pagbabago ng puso. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, simula ngayon, lalago ako sa disiplina at pananampalataya. Hindi ko na hahabulin ang madaliang tagumpay, kundi ang matatag na relasyon ko kay Lord. Lord, tulungan mo akong magkaroon ng growth plan na ayon sa kalooban mo. Turuan mo akong maghintay, magtiwala at magpakatatag. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa bagong simula. Salamat sa mga pagkatalo na nagturo sa amin ng direksyon. Palaguin mo ang aming pananampalataya, disiplina at puso. Bigyan mo kami ng wisdom para magplano, ng lakas para magpursige at ng kapayapaan habang naghihintay ng aming breakthrough.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang personal growth plan ay hindi checklist, kundi commitment na maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Commitment na mahalin si Lord, alagaan ang sarili at magbigay inspirasyon sa iba. Dahil ang taong may growth plan, kahit madapa, babangon, kahit masaktan, matututo, at kahit mapagod, magpapatuloy dahil alam niyang may plano ang Diyos sa kanyang buhay.